Ay, magandang araw mga karadyo. Po si Gerald ng buyradios.ph. So may re-review po tayo ngayong POC radio. Ito po ang Hytera P30. So ito po yung pinakabagong POC radio ni Hytera. So pag-uusapan po natin dito, unang-una po yung body. Pag-uusapan din po natin yung kanyang connectivity, battery and charging, POC software, syempre yung pros and cons, and lastly, pag-usapan po natin yung pricing. So, hindi na po natin patatagalin. Tara! Ang una po natin pag-uusapan, yung kanyang body. Ang maganda po sa body ni Hytera P30, rugged po ang kanyang body. So, what do you mean by rugged? Ito pong radyo na to ay water resistant, shock proof, at saka dust proof po. Ang maganda po dito, kahit umulan o mabagsak or malagyan ng dust, wala pong problema. Hindi po kayo mangangamba. Kasi meron po kami dati radyo na ginagamit namin. Wala po siyang IP rating. So anytime po na pagka biglang umulan or something na maalikabok o mabuhangin, hindi po namin ginagamit, or kung gagamitin po namin is with extra care. Ito po, hindi po kayo mangangamba, maulanan, mabasa, mahulog po sa tubig ng saglitan dahil IP54 po siya, hindi po siya pwedeng matagal o malublob sa tubig. Pagdating naman po sa kanyang connectivity, meron po siyang LTE, 4G, pwede rin naman po siyang 3G at saka 2G, depende po sa area nyo. Ang pinakamabilis niya po na connectivity is yung 4G network. So dito po sa atin sa Pilipinas, halos kalat naman na po ang 4G. And also, maliban po sa kanyang LTE connection, meron din po siyang Bluetooth connection. Ang Bluetooth connection po ay ginagamit niya, pwede po sa accessories ng P30, pwede po itong gamitan ng Bluetooth na earpiece at saka speaker mic. Also, ang isa pong use ng kanyang Bluetooth is nako-connect po kasi ito sa cellphone para mai-program. Yun po ang gamit ng kanyang Bluetooth connection. Pagdating naman po sa kanyang battery, ang battery niya po ay 3,300 mAh. So, ang tagal po ng kanyang buhay is abot din po ng mga 1 to 2 days sa pag ginagamit niya po. Bali, ano lang po siya, single SIM lang siya, and wala po siyang Wi-Fi. So, kaya po medyo mas ano yung battery niya dahil mas malakas po kasi kumain yung SIM card lang, yung LTE network. Sa charging niya naman po, meron po siyang Type-C charging port. May kasama na rin po siyang charger na Type-C. And also, ang maganda po dito, pwede niyo po siyang i-charge gamit ang inyong power bank. Pwede rin po siyang i-charge sa sasakyan. Type-C po na charger sa inyong sasakyan. So, napakaganda po. Meron din po siyang nabibiling dock. Optional po yun. Hindi po siya kasama sa package. Pero pwede po kayong mag-dock kung gusto niyo po siyang i-dock. Pagdating naman sa kanyang software, ang software po ni Hytera P30, ang ginagamit niya po is open platform po na software. Ang maganda po sa kanya, open platform po siya, kahit sino po na merong gantong unit, pwede pong mag-usap. Ang advantage po ng kanyang platform is, unang-una, pwede ka pong gumawa ng group gamit lang yung radio. Pwede po kayong mag-add ng member gamit lang po yung radio. Hindi nyo na po kailangan ng software or computer para mag-program po dito. By radio itself, pwede. And also, ang kagandahan niya po, for example, meron po kayong kaibigan na nasa ibang lugar at nagkita po kayo sa isang event. Pero yung event na yon, gusto nyong mag-usap kayo. For example, camping event. Gusto nyong mag-usap kayo, tapos nalaman nyo na pares kayo may ganito. Pwede nyo pong i-connect ang isa't isa na gamit lang po yung radio. Wala na po kayong kailangan na software. Dahil po sa ibang POC, medyo private po sila. Hindi po pwedeng mag-connect yung ibang radio. Kahit pares po kayo ng radio dahil private po siya. Ito po, ginawa po talaga for public. So, para sa mga family, kunyari, mga amateurista, pwede, na mahilig sa radio. So, ang kagandahan din po nito, wala po siyang yearly subscription fee. Wala na po kayong babayaran yearly. Pag binili niyo po siya, yun na po yun. Yun po yung kagandahan ng software ni P30. Sa pros and cons naman po ni Hytera P30, yung isa po sa pros niya na gustong-gusto ko po, syempre yung open platform nga po siya. Napakaganda po talaga noon. Wala po sa ibang POC na nasa market natin or binebenta namin na meron pong ganun. Nag-iisang model lang po si Hytera P30.
Isa pa po sa gustong-gusto ko po na pros niya is yung antena. Yung antena niya po napakaliit, hindi po nababali ito, hindi rin po natatanggal. So hindi siya tendency na mapaglaruan, tanggalin, mawala, or maputol. Pagka nagkamali kayo ng mapuputol siya. So yun po yung isa sa magandang pros niya. Ang isa po sa gusto ko na feature na to ni Hytera is pwede nyo po siyang i-connect sa phone nyo para i-program. So pwede mo nyo po siyang i-program gamit yung phone. Pwede nyo pong i-connect lahat ng radio nyo dun sa cellphone para po ma-i-program nyo ng mabilisan. And also para makita nyo po kung anong status ng radio nyo. Meron po tayong Hytera na app po na nada-download sa Android and iOS. So yun po. Isa pa po sa pros na gusto ko dito is yun nga po, rugged siya. Talagang gusto ko yung ruggedness niya. Yung pagkahawak mo pa lang, alam mo na po na matibay, at talagang hard plastic po talaga siya, na hindi basta-basta masisira. And lastly po, na gustong-gusto ko talaga sa kanya, na pros niya talaga, yung wala po siyang subscription fee. Lahat po ng POC model ni Hytera, meron pong subscription fee, except lang po itong P30, kasi magkaiba po sila ng platform. Sa cons po itong radio na to, actually, nag-iisa lamang po. Ang wala lang po dito sa radio na to is yung Wi-Fi. Okay naman po kahit walang Wi-Fi, lalo na kung palagi pong ginagamit sa labas. Pero pagdating po kasi sa area na minsan sa loob ng bahay, lalo na kung ang bahay nyo merong basement, yung kwarto nyo dahil sobrang dami ng gamit and sobrang kakapal ng pader, hindi na makapasok yung data dahil walang Wi-Fi, mahirapan po kayo. Hindi po kasi katulad ng Wi-Fi, for example, kahit nasa remote area kayo, dahil uso nga po ngayon yung Starlink, ang Starlink po kasi is kailangan po ng Wi-Fi. So kahit nasa gitna po kayo ng dagat, basta meron pong Starlink, kung may Wi-Fi po pwede. So yun lang naman po ang aking ayaw dito, walang Wi-Fi. So lastly po, ang pag-usapan naman natin yung pricing. So dun po sa pricing, ito po ang pinakamurang POC radio ni Hytera sa market po. Less than 10,000 lang po ang kanyang price, pero grabe po yung solid, yung ruggedness niya, yung quality. Grabe, parang 15,000 pesos po ito na radio. So sa lahat po ng radio na POC po na minamarket namin, talagang yung brand po ni Hytera ang pinaka top notch quality po talaga. Maganda po yung quality ng body, yung design po maganda. Napakaganda po nung kanyang mga software, yung platform niya. Napakaganda rin po ng after sales service ni Hytera. Ang SRP po natin nito, as of the time of this recording po, ang pricing po natin itong SRP po natin is 8,000 po isang peraso. So imagine 8,000 pesos po. Mas mura pa sa cellphone, pero maganda po yung feature lalo na sa communication. So yun lamang po. Sana may natutunan po kayo sa review po namin ngayon ng Hytera P30. So pag meron po kayong question, meron po kayong orders, pwede nyo po kaming tawagan sa aming mga contact number. Pwede rin po kayong pumasyal sa aming physical store sa Olongapo City para mahawakan nyo po ng physical ito at makapili po kayo ng mga gusto nyong radio. And also, pwede nyo rin po kaming check yung mga details po, yung full details po nito. Ilalagay ko po sa link, pwede nyo po makita sa aming website at www.buyradios.ph. Maraming salamat po. This is Gerard from buyradios.ph.